Bukas na nakatakdang umuwi sa Pilipinas ang 17 Pinoy crew ng lumubog na barkong Magic Seas sa Red Sea. Sa programang The Big Story ng One News, kinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ligtas ang mga sakay ng barko. Pero may isa pang barkong lumubog dahil sa pag-atake pa rin ng mga rebelding Houthi. Sakay nito ang 21 Filipino seafarers. Pero 5 pa lang ang na-rescue. Nakikipag-ugnayan na ang DMW sa pamilya ng mga Pilipinong tripulante na lumayag sa Red Sea. We met with the families. The president provided instructions to take care of the families. So we met with the families and the ship owner who assured the families that there will be rescue operations. Sa puntong ito, makakausap natin si Attorney Bernard Olalia, ang Undersecretary for Licensing and Adjudication Services ng Department of Migrant Workers. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Olalia. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at mga nanonood po sa inyong programa. Yusek Olalia, ano na po yung pinakahuling update dito nga sa kalagayan ng 17 Pilipinong seafarers ng MV Magic Seas na nakaligtas naman sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa Red Sea? Tuloy po ba yung nakatakdang pag-uwi nila bukas? Tama po kayo, Ma'am Cheryl, yung 17 po natin na Filipino seafarers na ating pong na-rescue sa MV Magic Sea ay pauwi na po at sasalubungin po natin sa NAIA bukas po. No? July 11, 2025 sila po ay darating at tutulong po ang lahat ng mga ahensya ng kinaukulan para po ibigay ang kanilang mga assistance para po sa mga nasabing seafarers. Speaking of assistance, ano-ano po yung tulong na agad na ibibigay at ibinigay na ng DMW sa ating mga seafarers at sa kanilang mga pamilya? Una-una po sila ay dumanas ng isang napaka-tragic na incident. Kinakailangan po ay magkaroon sila ng medical attention at psychosocial services na ibibigay po ng DMW at OWA. Alamin po natin yung stress limit, yung stress status ng ating mga seafarers na dapat sila ay wala ng medical, emotional, psychological issues or problems para po makapiling na nila yung kanilang pamilya. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Pangalawa, magbibigay po ng financial assistance ang ating DMW at OWA at sila po ay tatanggap ng cash financial assistance po bukas mismo sa airport pagsalubong po natin. Pangatlo, may mga reintegration programs din po kami na ipamimigay at i-share po sa kanila. At ito, importante po ito para yung mga ibang mga seafarers natin, kung nais na nilang pumirmi at hindi manumbalik upang maka-experience ng ganitong problema muli, ay tayo po ay tutulong sa kanilang full employment dito sa Pilipinas. Pang-apat, nandiyan din po ang iba't ibang ahensya. Nandiyan po ang mga kasamahan po natin sa DFA, DOH, TESDA, DTI, at iba po pong mga ahensya, DSWD, na magbibigay din po na kanilang suporta at Yusek Olalia, puntahan ko naman po itong crew ng lumubog na MV Eternity Sea matapos atakihin ng Houthi rebels sa Red Sea. Ano po ang update? ito po, kakaiba po yung sitwasyon ng MV Eternity Sea. Dahil alam natin na lumubog din yung kanilang barko at ayon sa balita, confirmed po na may 5 tayong rescue na Filipino seafarers. Yung 5 ito ay nasa safe na kalagayan na. Sila po ay binigyan natin ng immediate medical attendance dahil sa mga nag-rescue sa kanila may kasamang doktor. At sila po ngayon ay lumalayag. Hindi ko po pwedeng sabihin kung papunta saan for security reasons. At sasalubin po sila ng ating mga tauhan sa FWO, mga empleyado po natin at labor attaché, upang iuwi din po dito sa Pilipinas. So, Yusek Olalia, 5 pa lang ang nare-rescue. Pero sa ating tala, 22 yung crew. Ang isa po doon ay Russian at 21 ay Pinoy. So, wala pa po tayong balita doon sa 16 pa. Ma'am Cheryl, confirm na rin po na yung unang balita na may 3
tatlong namatay, no? Na Filipino crew natin doon. Confirm na po 'yon. At nakausap na rin po natin yung kani-kanilang pamilya, no, kagabi, dahil ang bilin po ng ating mahal na Pangulo ay unang tulungan natin yung pamilya at yung mga seafarers po natin. So sa ngayon po, naayos na po natin yung problema ng ating mga natitira pang seafarers na unaccounted for. Pero meron po tayong mga balita, hindi ko lang po pwedeng i-confirm ngayon, at for security reasons, na tayo po ay naniniwala na na-rescue. Na-rescue din yung iba pang nawawala. Oh? So hindi ko po pwedeng banggitin kung ano ang estado kasi napaka-delicate, napaka-fluid, napaka-importante po yung sitwasyon nila. At kasalukuyan pa po ang mga tinatawag nating rescue, search, and negotiation effort. No? So, hindi ko po pwedeng ibigay yung detalye, pero ginagawa po natin ang lahat para pa sa natitirang unaccounted for the survivors. So ang unaccounted for pa ay nasa 13 pa po nating mga kababayan, Yusek Olalia. Hindi po natin alam yung eksaktong numero po nila. No? Hindi pa po natin nababalidate yung eksakto dahil ang nangyari po, ayon po sa ulat ng ating principal, no, yung mismong may-ari ng ship owner, ang ating pong ulat na natanggap, magmula kahapon bago lumubog sa halos oras mag-aalas 8 sa Red Sea at halos oras mag-aalauna ng hapon dito sa ating bansa, yung oras ng paglubog ay marami pong tumalon. Maraming tumalon na seafarers. No? At yung pagtalon nila, andun po yung mga rescuers natin, hindi lang makalapit dahil may mga footage. No? Dahil tuloy-tuloy yung pag-atake. No? Tuloy-tuloy yung pag-atake. At siyempre, hindi rin natin alam doon sa mga tumalon kung ilan ang nakuha, no, ng mga, hindi ko pwedeng banggitin alam na ninyo, no? Kung ilan ang nakuha ng kabila, ilan ang nakuha ng mga iba pang mga, may posibilidad po kasi na may mga dumadaang barko na pwede pong mangyari yun. So yun po yung mga sitwasyon ngayon na very volatile. Alright. Pero at least po, I mean, there's hope. I mean, let's continue to pray na okay pa yung ibang mga kababayan natin at makita pa po natin. But yung pong 5 rescued Pinoy dito sa pangalawang barko ay kailan po inaasahan din ang kanilang pag-uwi? May timeline na po, kaya lang hindi ko po pwedeng sabihin meron na po kaming schedule doon sa lubong sa isang lugar, no, na safe na lugar. Kasi po napakadelikado ng panahon ngayon at ayaw nating may mangyari pa sa kanila. Tapos sila po ay pauwi natin sa ating bansa, may schedule na rin po, no? So makakaasa po kayo na kapag konkreto na at safe na sila, magbibigay ulat po kami sa inyo. At sabi nyo nga po ay naipaalam na doon sa mga pamilya po ng 3 kababayan po natin na namatay. Opo. Opo. At pati po yung pamilya din ng 5 na na-rescue natin ay naipaalam na rin po natin. Ano po ang sanhi ng kanilang pagkamatay? Nalunod po ba? Pagkalunod? Yung una po, yung nabanggit na una na 3, doon pa lang po sa ship yun nangyari na. Hindi po sila nalunod. Hindi po sila nalunod. Sila po yung tinamaan noong missile at saka ng mga RPGs nung unang inatake pa lang yung barko. Alright, thank you for that details. Pero, Yusek Olalia, nangyari po yung mga insidenteng ito sa kabila ng Department Order Number 1, kaugnay ng pagbabawal sa pagbiyahe ng mga Filipino seafarers sa high-risk zones, gaya nga po ng Red Sea at Gulf of Aden. Ano po ba ang nangyari? Choice po ba ito ng ating mga kababayan na maglayag sa delikadong ruta? Naku, napaka-importante po ng katanungan ninyo, no? Yung Department Order Number 1, na kung saan inilabas po ng aming mahal na Secretary Hans noong 2024 pa ng Marso noong nakaraang taon. Simula nung nagkaroon ng problema sa Red Sea, sa Iran, sa Israel, ay nagpalabas na po tayo ng kautusan, no? Yung ang binabanggit ninyo na issuance namin, na bawal nang lumayag sa mga lugar na yan
at ibinibigay natin, meron tayong tinatawag na right to refuse sailing. No? Binigay po natin ang karapatan ng mga seafarers na i-exercise nila. Yun ang ating in-encourage. I-exercise nila yung right to refuse to sail sa Red Sea. No? Yun po ang ipinalabas natin. Bagamat hindi natin direktang sinabi na bawal lumayag, binigay natin yung karapatan sa ating seafarers na in-encourage natin na huwag silang lumayag. Huwag silang lumayag. Kasi po, ang pagbabarko, ang pagsisifarer ay masalimuot. No? Pag sumampat po ng barko ang ating seafarer, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ganun po kasalimuot at ka-complicated. Kung sila ay sumampa dito sa Asia, maaaring sa Asia sila, kinabukasan, nandoon na sila sa Mediterranean o kinabukasan, nandoon na sila sa Red Sea. Hindi po nila alam ang route nila. Yun po ang katotohanan. No? Kaya malalaman lang ng ating seafarer kung saan sila lalayag pagka meron na pong definite na voyage route yung vessel. Kaya ang mangyayari ngayon, bibigyan natin ng warning lahat ng mga seafarers natin. Nasasabihin natin, huwag kayong maglalayag sa Red Sea kasi may kaguluhan. Bawal kayong lumayag doon. Kaya meron kaming tinatawag na right of first refusal. Kapag ang barko ay pupunta doon, may karapatan kayo na huwag sumakay, may karapatan kayo na bumaba, may karapatan kayo na tumanggi. At yun po ang bilin natin sa lahat ng manning agency. At yung karapatan natin yun ay re-respectohin nila at kinakailangan i-repatriate nila yung seafarers natin kapag in-exercise nila. Yun po yung maliwanag. Maliwanag po yun. Kapag hindi po sumunod ang ating mga manning agencies, suspendido ang kanilang lisensya. Pero, Yusek Olalia, sabi niyo nga po, naintindihan yan, alam yan ng bawat seafarer bago sila umalis ng bansa. Pero nandoon din yata yung minsan nakakaengganyo kasi mas malaki po ang offer. Nako, tama po kayo. Yun ang malungkot kasi double pay po yan eh. No? Yun po ang malungkot. Doble po ang sweldo. No? Yun po ang malungkot. Yun ang nakakalungkot. Pero hindi po kami nagtapos sa Department Order number 1. Nagpalabas din po ng sumunod na Department Order ang DMW, no? Na kapag ikaw ay nakaserbisyo o nakasampa sa tinatawag na passenger or cruise ship, no? Yung passenger or cruise ship, yung maramihan ang sakayan, wag kayong dadaan doon. Bawal dumaan ang lahat ng cruise ship at passenger ship sa Red Sea. Maliwanag po yun. Hindi na kailangang i-exercise ng ating seafarers yung kanilang karapatan. Mandatory, bawal yun. Mandatory kasi napakaraming pasahero, napakaraming delikado, napakaraming panganib ang susuungin pagka-cruise o mansi. Pagkatapos po, naglabas pa po ng Department Order number 3. Sunod-sunod po yan noong July. No? Yung pong Department Order number 3, ang sinasabi ng ating departamento, ng lahat ng lalayag na barko doon sa Red Sea, bagamat halimbawa pumayag ang ating seafarer, no? Sila po ay pumayag kahit na may karapatan silang tumanggi. Yung pa rin may-ari ng barko, sisiguraduhin niya na nagkaroon ng drilling for safety drills against, example, piracy, hijacking, terrorism, at yung mga ganitong pag-atake. Dapat prepared yung ating seafarer. Pangalawa, yung ahensya ay dapat magbigay ng risk assessment report bago yung maglayag sa Red Sea. So magsasubmit sila ng risk assessment report. No? At pangatlo, kinakailang immediately i-report nila sa amin na sila po ay lalayag doon sa lugar na yun para aming pong mamonitor. Yusek Olalia, ito pong dalawang barkong ito, sumunod po ba dito sa ating mga hinihiling na ito pong inilatag natin na patakaran? Did they report na may mga kababayan tayo? Kasi hindi lang po ito isa or dalawang kababayan natin. Yung una, 17, tapos itong pangalawa, 21. Yun po ang masakit. Hindi po sila sumunod. Kaya po kahapon, suspendido na po yung barko, yung may-ari at yung agency. Nakaraang araw pa, suspendido na sila. Ganun din yung isa. No? Hindi po sila sumunod. At kaya nga kami po ay nananawagan muli sa ating mga ahensya at ating mga ship owners na respetohin naman sana nila yung karapatan ng ating mga seafarers
at galangin nila yung ating mga tuntunin at mga issuance para po maiwasan ng ganito. Sa ganito pong nangyari, ay may plano po ba na maglabas muli ang ng Department Order po ang DMW na talagang for now talagang total ban? Wala nang, kumbaga, hindi nyo na po bibigyan ng karapatan ang isang seafarer na mamili kung oo or hindi, pero talagang pagbabawal na muna po natin. Is this something on the Naku, table tama po? Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Mahalaga ang buhay ng isang manggagawa natin, lalong-lalo na mga Filipino seafarers po natin. Napakahalaga po niyan. Yun po ang una nating pagtutuunan ng pansin at sigurado po, paglalabas po ang DMW, kinukonsulta lamang po namin ang stakeholders at meron po kaming koordinasyon na ginagawa ngayon. Ang aming mahal na secretary ay hindi ko po pwedeng sabihin kung nasa, pero importante po yung kausap niya ngayon at yung pinuntahan niya at kami po ay maglalabas ng panibago muli na direktiba para maiwasan na yung ganitong mga sitwasyon. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers.